station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radyo Natin, Your favorite radio. bridging the entire archipelago. Radyo Natin, Your favorite radio. Radio Radio. Radyo Natin, Your favorite radio. bridging the entire archipelago. Radyo Natin, Your favorite radio. Radio Radio. Radyo Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company Ora Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-17 sa buwan ng Julhidza 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Ms. Noronisa Mamital Hussein, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin, Caroline Abbas. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali, at also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamahala
ni Dato Muslim NG Sema at sa kanilang Director General Sir Abutazil Jr. At ate din sa inyo ni Dato din si Suwata Municipal Councilor Honorable Teodoro Ted Moengueta. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Merkules. Ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa Moro. At sa ating ulat panahon, iniulat ng DOST Pag-asa ngayong araw, ika-3 sa buwan ng Hunyo 2026. Ang buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa mainit at maalinsangan na panahon na may antas ng init na itinuturing na mapanganib sa kalusugan. Ang temperatura ay nasa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. At ang heat index ay 38 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius na nasa antas na mapanganib or danger ayon pa sa pamantayan ng Pag-asa. Ang mga lugar na apektado ang Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang kondisyon ng kalangitan ang hangin, karamihan ay maaraw hanggang medyo maulap, may pag-asa ng mahinang ulan o pagkulog kidlat sa hapon o gabi, lalo na sa mga kabundukan at baybayin. Ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula sa Timog Kanluran at Timog Silangan na may 10 hanggang 15 kilometro per hour. Kaya paalala po, dahil sa mataas na antas ng heat index, mataas ang panganib ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke kapag matagal na nakabilad sa araw o nagtatrabaho sa labas. Kaya paalala po, uminom po ng maraming tubig kahit hindi uhaw. Iwasan ang paglabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua. Katuwang ang DXTC, radyo natin maging alerto at laging handa mga kabang sa Moro. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsot Avenue, Cotabato City at hatid din sa inyo ng Bagwalayin Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua 2, Cotabato City.
Para sa ating pangunang balita, opisyal na nakamit ng isang lisensyadong recruitment agency na nakabase sa Maynila ang kanilang accreditation mula sa Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM. Noong araw ng Lunes na ginanap sa Mole Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Formal na tinanggap ng Incorporated Services sa Development ang sertipiko ng accreditation mula sa Bureau of Employment Promotion and Welfare. Personal na iniabot ni Bureau of Employment Promotion and Welfare Director Sarah Gina Sinsuat at iba pang opisyala sa mga kinatawan ng nasabing ahensya. Dahil sa pagkilalang ito, may otoridad na silang maghanap at kumuha ng mga manggagawa para sa mga kontrata sa looban ng rehiyon alinsunod sa umiiralan na batas at regulasyon sa paggawa. Ang proseso ng akreditasyon ay sinasagawa sa pamagitan ng Recruitment and Accreditation Division ng BEPW. Sila ang may tungkuling magbigay ng sertipiko sa mga lokal at dayuhan ahensya na nagnanais mag-recruit ng mga manggagawang nakatira sa BERMM. Ayon sa mga alituntunin ng MOLE, kinakailangan magparehistro at kumuha ng akreditasyon ang mga recruitment agencies sa ministry. Ito ay kailangang i-renew bawat 3 taon upang masiguro na sumusunod sila sa Bangsamoro Autonomy Act No. 9 o ang Recruitment Agency Regulation Act of 2020. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga isinumiti ng mga opisyal ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM ang panukalang pagpapataas sa pondo sa ilalim ng Tier 2 budget allocation sa Ministry of Finance and Budget and Management. Ito ay isinagawang technical budget hearing para sa fiscal year 2027 na may layuning palawakin pa ang mga programa at serbisyo para sa mga manggagawa sa Bangsamoro. Kasama sa panukala ang pagtaas sa maintenance and other operating expenses upang masuportahan ang mga estratehikong plano at proyekto ng ahensya. Sinuri naman ang panel mula sa MFBM Bangsamoro Budget Office sa pamumuno ni na Attorney Rahma Sanglitan, Attorney Salim Barat, Alia Mahmoud, Attorney Osria Toto at Dato Helmika Khan Haruna. Ang mga Bangsamoro Budget Preparation Form na isinumiti ng MOLE. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa ilalim ng programang Ayuda Alay sa Bangsamoro or ALAB na mahagi ang Project Tabang na tig 10 kilong bigas at mga food packs sa mga driver ng habal-habal at multicab mula sa Rosary Heights 7 at Rosary Heights 11 sa Cotabato City. Isinagawa ang pamahagi kahapon araw ng Martes. Ang aktibidad ay sinagawa alinsunod sa direktiba ni BARM Chief Minister Abdurraouf Sami Gambar Makakua at sa pamumuno ni Project Manager Brahim Pilakua. Ang programa ay bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng agarang tulong sa mga sektor at komunidad na nangangailangan at sa pagsisikap na pamahalaang Bangsamoro na may hatid ang serbisyong makatao at tulong pangkabuhayan sa mga mamayan na sa ilalim ng mas matatag na Bangsamoro Agenda. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita, ang Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamumuno ni MP Minister Bailing Ismantawil sa pakikipagtulungan sa Provincial Science and Technology Center Lanao del Sur sa pangunguna ni Engineer Ali Nadir Sarangani
ay nagsagawa ng pagsasanay tungkol sa agham at teknolohiya sa sistema ng pamamahala at pagbabawas sa panganib sa kalamidad ng Pilipinas na ginanap sa Santorini Hotel and Function Center, Marawi City. Bahagi ng aktibidad ang serye ng talakayan tungkol sa early warning system at ang pagpapatakbo at ang pagpapanatili nito para sa kahandaan ng mga lokal na pamahalaan. Isinagawa rin ang praktikal na pagsasanay sa paggamit ng mga website ng FEL sensor at TEWS, pati na rin ang pagpapatakbo at paggamit ng programang Disaster Resilience Empowerment through Advanced Measure and Solution. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng MDRRMM mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ng Lana del Sur at naging matagumpay ang gawain sa tulong at suporta ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni Shaminuddin M. Sambituri. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, gram kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, PAP
smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin nga katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun ka sa aki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Nagutierrez sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami. Mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata. Undo kompleto yung mga gamit nin. Naangay kano sa Glang Eye Care Clinic. Matun sa Malaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com.
Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Dalawamput-limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, binibigyang diin ni Member of Parliament Abdul Basit Arbinito ang mahalagang tungkulin ng mga leader ng barangay bilang pundasyon ng mabuting pamamahala, kapayapaan at paghahatid ng serbisyo sa komunidad sa ginanapan na Cotabato City Barangay Assembly sa Grand Regal Hotel, Davao City. Itinampok ni Benito ang pagiging bukas ng Bangsamoro Federalista Party na sumasaklaw at sumusuporta sa mga leader mula sa iba't ibang partido ng pampolitika at mga independenteng kandidato. Matibay na sinusuportahan at pinuri ni MP Benito sa Interim Chief Minister Abdul Rauf Imakakua na tinawag niya nga simbolo ng pagkakaisa na lumalampas sa etnisidad at pagkakampi-kampi. Ayon pa sa kanya, patuloy na lumalawak ang tiwala at suporta kay Makakua mula sa iba't ibang sektor kabilang ang lahat ng paksyon ng MNLF, mga ulama, tradisyonal na leader at mga grupo ng lipunan dahil sa kanyang kakayahan na pag-isahin ang rehiyon, itaguyod ang mga pagpapahalagang Islamiko, panatilihin ang maayos na ugnayan sa pambansang pamahalaan at siguraduhin ang pag-usad ng proseso ng kapayapaan. Ibinahagi rin ni MP Benito ang kanyang mga nagawa sa lehislatura, kabilang ang mga panukala para sa reforma sa pamahala, edukasyon, infrastruktura at serbisyo ng panlipunan tulad ng panukalang civil society organization, Development Council upang palakasin ang partisipasyon ng publiko sa paghanda para sa kaunaunang halalang parlamentaryo ng Bangsamoro sa 2026. Nangako si MP Benito na magpapatuloy sa paggawa ng mga batas at programa ng pagpapalakas sa serbisyong publiko at pagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan. Hinamon din niya ang mga leader ng barangay na manatiling katuwag sa pagbuo ng mapayapa, maunlad at nagkakaisang Bangsamoro. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, umakyat na sa 20 ang bilang ng mga nasawi sa gumong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection, sentral nito noong araw ng Martes, ikadalawa sa buwan ng Hunyo. Sa update, sinabi ng BFP Central Zone na 3 pang bangkay ang na-recover mula sa guho nitong hapon ng Martes, alauna 13 or 1:13 and 1:17 at 1:19 ng hapon. Nagpapatuloy ang operasyon kasabay ng paglinis ng mga debris at pagpapalawak ng access sa collapse site. Dahil dito may nasa 20 na ang kumpirmadong nasawi at 27 ang nasagip at wala nang nawawala sa insidente. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating panghuling balita, inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation or NBI na imbestigahan ng 4 na vlogger
na nagpapakalata ng fake news sa petisyon si Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ayon sa DOJ, ito ay matapos nilang matanggap ang referral mula sa Presidential Communication Office. Sinasabing ang 4 na vloggers ay may pangalan sa Facebook page na Kachismachi, Buok TV sa Chris Ladimora at Lini Quers or Lini Keronga. Ipinapakalat umano ng mga ito na naglabasa ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman upang hindi ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senatora. Ayon pa kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap na nila kahapon ang referral mula sa PCO para maimbestigahan naman ng NBI at magawaan ng karapatang aksyon. Kabilang anya rito ang posibleng case build-up para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Una nang ibinabala ni PCSO Secretary Diva Gomez na isang seryosong opensa ang pagpapakalat ng fake news gaya ng hindi totoong Supreme Court ruling sa social media para sa views, engagement at para kumita ng pera. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. At bago ho tayo magpaalam, ilo po kay radyo natin Kamutan Mandang, kay radyo natin Mercy Dagyaman, sa aming program director, kay BCTR Sir PB Jawarila, kay Bensar Abbas, kay Marco Kimad Ulangkaya, Anaran Cotabato at kay Okuman Taps. Ngayon ay ikatatlo sa buwan ng Hunyo, 2026 at araw po ng Miyerkules at ikalabing 7 sa buwan ng Julhizza 1447 sa Islamic Hijra calendar. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at hatid din sa inyo ni Dato Udin Sinso at Municipal Councilor Teodoro Ted Moingen. At also hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahalaan ni Minister Dato Muslim N.G. Sema at sa kanilang program or General Director Dato Suraba Butazil Jr. at ni Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Iali. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, BCTR Sir PB Jawarila, sa aming news head, Ms. Noronisa Mamintal Hussein. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas, hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpilan, 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang umaga Central Mindanao, manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Resign! Ibigay na natin. Teka muna. Don, bago mo ibigay, kunan muna natin na reaksyon si Kuya Gerald. Total, siya naman pala nakakarinig ng mga balita. Anong reaksyon ninyo sa mga nangyayari sa
sa Senado? Magulo na. Magulo, taka di sila magkasundo. Ayun nga, ganun ang nangyayari, ano? Kayo ba may radyo sa tricycle? Yung tricycle mo ba may radyo? Meron na. Meron, may AM. Saka sa YouTube. Tsaka oo. So yung radyo mo sa tricycle ay may AM? May AM, May AM. Ikaw ba ano yan, sarili mo yung tricycle o boundary? Sarili ha? Aba!